worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
buhay kong ito, aking gugunitain. Mga salita mo, nagpapalakas sa'kin. Wala na akong hahanapin pa, at sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. Oh Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. Oh Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Kami muling mabati sa inyo, mga kapatid. Ang ating Comfy Family, North, East, West, and South. Good morning, mga kapatid. Sige, manalangin muna tayo, Pastor Fred. O, sige. Dakila naming Ama, lumalang ng langit at lupa. Diyos na nagmamahal sa aming lahat, pumapatnubay sa lahat ng aming ginagawa. Ikaw, Lord, ang nakakaalam ng aming ngayon, bukas at magpakailanman. Kaya sa umaga ito, mangusap ka sa amin. Kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Yan. Salamat sa Panginoon. At binabati rin po namin ang aming mga mahal sa buhay at ang mga kapatiran natin na sa ibang bansa na palagi ang sumusubaybay sa ating GMJ. Yan. Thank you, Lord. Sige, basahin muna natin na ating memory verse of the week. Ito po ay matatagpuan sa James 1 verse 12. Ang sabi po dito, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him." Yan, sa Tagalog. Yan. Natin nga, may Tagalog pa tayo. Sa Santiago 1:12. Pastor, kaya mong basahin? Sige. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, pagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya.
Purihin ang Diyos. Ayan. Salamat sa Diyos. Yang ating pong word na yan ay nag-confirm dun sa ating naging isa sa na-topic natin dito sa ating pinag-aaralan na Signs of Immaturity. Sige po. Ang ating pag-aaral ay galing po sa isang libro na author po na by Ron Lucci. Ang pangalan po ay Mature Christians Are Boring People. Ayan. Kaya pinag-uusapan natin talaga bang boring? Kapag ganitong pinag-uusapan natin immaturity, lalo kang ang nagiging makulay, hindi ba, Pastor? Kasi itong last 4 Thursdays natin, na-take up po namin yung ibang mga signs of immaturity. Kapag medyo may ganito ka ng sabi nga gano'n, ano yung sabi mo? Science to eh. Hindi, yung may caution tayo eh. Oo. Wag, hindi, baka tayo'y babala, hindi ba? Baka tayo'y Baka tayo may, sakit ng damdamin. oo, kuminsan. Pero lahat po ng tatanggap nito, magmamature. Yes. At saka mga kapatid, kami po subject din dito sa aming pag-aaral. Hindi naman sinasabi namin kami perfecto na o napagtagumpayan na ng husto itong aming nagiging lesson. Actually, kami ang unang tinuturuan kung tutuusin. Sa aming mga pagtuturo, kami ang unang-unang pinupurify ni Lord. Yan. Yung ating mga naging topic, ang unang-una, isa sa sign of immaturity, huwag mong sabihin na lumago ka na, nag-mature ka, pagka palagi kang excited sa iyong di ba? Pag-share, parang masyado, hindi mo na mabitawan yung mic kapag ka ikaw ay binigyan ng pagkakataong magsalita, parang lahat na gusto mo nang sabihin. Yan, hindi porket nakakita ka ng ganong tao, mature na yon. Hindi, kasi kuminsan, parang yung ang barometer niya bumababa. Kaya ka parang nasa roller coaster, kuminsan ang taas-taas, masyadong mataas, palaging yung makakausap mo, parang ang taas-taas, pero yung pala'y bumababa siya. At yung ikalawa naman, katulad nitong binasa natin sa ating verse of the week, yung tungkol sa mga pagsubok of temptation, yung bang kapag anong attitude mo kapag ikaw ay nako-confront na ng mga temptation, pagdating ng mga tukso, mga trials, di ba, mga pagsubok, depende sa attitude ng tao, makikita mo ngayon kung mature o hindi ang tao. So, yung ikatlo naman, Ito yung oo. kung napunta sa takbuhan, ito yung may hardel. Kailangan itaas mo yung paa mo bago ka makarecover o makasampa doon sa isang hardel. Oo. Ngayon, ang kailangan dito, talagang malinaw ang mata mo, sumusunod ka sa batas ng Yes. running the race. Oo. Tapos yung ikatlong na-take up natin, kapag yung maturity mo o yung growth mo ay nakadepende sa iba. Ibig sabihin, yung mga mensaheng natatanggap mo ay hindi first hand info galing sa Panginoon. Kumbaga parang ang dependency, nakadepend ka sa growth mo, sa spirituality mo, parang high na high ang spirituality mo kapag ikaw ay, lalo na kung mga leader ang kasama mo, parang ganon, di ba? O kaya yung isang medyo matagal na sa Panginoon at maraming nalalaman, parang ganon. Pero ikaw mismo, di ba? Not unless na ang iyong decision o ang iyong purpose ay lumago ka doon sa kasama mo. Siya ang magiging dahilan para ka lumago. Yan. Pero kapag ang naging basis mo, parang yung mga sinasabi mo, parang parot ba? Parang kung ano yung sinabi nung isa, yun lang, parang inuulit mo lang. Wala kang revelation. Oo, wala kang sariling Wala kang revelation. bagong Oo. Hindi nakikita. kaalaman. Oo, hindi ikaw mismo, parang second hand. So, Parang linta. oo, second hand info ka lang. Yun, medyo kulang ka pa sa maturity. Kulang tayo sa maturity kapag ganoon, mga kapatid. At yung last week natin ay napakaganda. Kung andun pa tayo sa posisyon na we are man pleaser. Pag ang piniplease lang natin yung kaharap natin, hindi piniplease si Lord, lalong-lalo na kung may nakakuan ka dun sa peer pressure na tinatawag,
kung ano yung uso, nakikiuso ka, kung ano yung kalalagayan ng mas mataas sa'yo, parang sinusundan mo, yun po, medyo mabigat-bigat yon. Yan. Yan po yung ating mga naging basis na para masabi nating kulang pa tayo sa paglago sa ating pananampalataya. Kapag ka yung mga yon, lalong-lalo na yung last week natin, pagka ang mga ginagawa natin ay para ma-please lang natin yung mga tao. Hindi yung ma-please natin ang Panginoon. Yung crowd ang ginabibilangan Yun. mo, Oo. akala mo matured ka na. Yes. Di pa. Ngayong linggo na to, itong araw nato na ngayon, mga kapatid, pag-uusapan natin yung bang isang tao na nakabase pa sa mga tradisyon o yung kung ano man yung mga nakagisna na paniniwala na parang mas may mga araw na mas mahalaga kaysa sa iba. May mga bagay na dapat gawin kaysa sa iba. Parang dinadagdagan natin yung ating pananampalataya ng mga bagay na yung mga tradisyon, yung mga para lalong malugod si Lord, di ba? You value one day more than the other. Pero ang maganda dito, ito nga awitin natin, araw-araw dapat maganda. What a beautiful day to start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord, to know Him more, to serve Him more, to love Him more each day. What a beautiful day to start praising the Lord. Palaging andyan ka sa araw-araw ay napakaganda ng buhay natin. Di ba? Wala yung pagkalinggo lang, pagka Miyerkules lang, pagka Biyernes lang. Pero, ang maganda dito, araw-araw. Kaya sabi gano'n niya, kay Jesus, araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan kay Jesus. Araw-araw, ang buhay mo'y may katiyakan. Nalulungkot, sumasaya, kay Jesus may katiyakan. Nayayamot, nang hihina, kay Jesus may katiyakan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Kay Jesus lamang matatagpuan tunay na kaligayahan. Yan. Hindi ka nakabase dun sa mga araw na nakagisnan mo. Na itong araw na to, dahil makikita mo sila brother, makikita mo sila sister, parang ang saya-saya mo. Pagkatapos pagkakwa na, ordinary na, nasa bahay, parang wala na ang sigla, hindi ba? Hindi yun. Hindi ganun yun. Kasi araw-araw, magpupuri ako sa'yo. Araw-araw, sasambitin ang labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Dahil bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Dahil ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos magpakailanman. Thank you, Lord. Kaya kapag kakilala natin ng Panginoon na siya lang ang dakilang Diyos, araw-araw, walang araw na mas mahalaga kaysa sa ibang araw. Kaya kapag kung ganyan, palaging naalala ko, tatapusin muna namin yung mga awitin namin ngayon, mga kapatid. Kasi napakakuha niya, sabi ko nga kay Sister Dia, ang dami nitong awitin tungkol sa araw. Di ba? Pero ang pinakamaganda dito, kapag ka ikaw ay talagang nakikilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, andyan yung feeling mo na, sa bawat sandali,
Araw-araw, ang hanap ko'y ikaw. Sa bawat sandali, araw-araw, ang hanap ko'y ikaw, Panginoon. Araw-araw, ikaw ang hanap ko. Panginoong Jesus. Araw-araw, ikaw ang laman ng isip ko. Yan. Kapag ka si Lord ang palaging nasa isip mo, ang araw-araw mo maganda. At yan, hindi ba? Pastor, basahin muna natin ating word. O sige. Ng Colossians 2. Verses 15 to 16. 15 to 16. Sa Tagalog Ikaw natin naman na ang basahin. Sige, medyo basahin ko po mga kapatid. Colossians 2. verses 15 to 16. Okay. Sa English kasi yung sa kanya. Ito po sa Tagalog. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Verse 16, kaya't huwag na kayong magpapasako pa sa anumang alintuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito po ang salita ng Diyos. Okay. Manalangin po tayo. Diyos namin na may akda ng mga salita na aming nadinig sa oras na ito. Sa tulong po ng iyong banal na Espiritu, mangusap ka sa aming lahat. Kami po ay nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Yan. Kasi dito sa Colosas, kapag binasa po natin ang introduction, ito yun yung Jesus Plus, hindi ba, Pastor? Oo, hindi ba? Basahin nga natin yung introduction nito sa Kongkwan. Sabing gano'n niya, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Colosas ay para sa iglesia sa Colosas, isang bayan sa Asia Minor sa silangan ng Epeso. Hindi si Pablo ang nagtatag ng iglesyang ito, subalit may pananagutan din siya rito. Sapagkat nagsugo siya rito ng mga manggagawa mula sa Epeso. Wow, parang style compito, hindi ba? Nagsasend ka ng mga workers. Ang Kapitolyo ng Roma, yan. Ang nalaman niya ay may mga huwad na guro sa iglesia roon. Itinuturo ng mga ito na kailangang ang tao'y sumamba sa ilang kapangyarihang espiritual para makilala nila ang Diyos at magkamit ng lubos na kaligtasan. Itinuturo pa rin nila ang dapat pailalim ang tao sa mga tanging ritual gaya ng pagtutuli, ang buong higpit na sundin ng mga alintuntunin tungkol sa pagkain at ibang bagay. At kasama na rin dito yung mga araw na dapat mong ipangilin. Hindi ba may mga pangingilin ka o kaya mga bagay na mga araw na gusto mong sundin na holy pagkatapos, alam mo na, hindi Ito ba, pong Pastor? mga Kristiyano rito ay nananangan pa doon sa mga human rules na nagde-declare na ikaw ay born again, Oo. valuing one day over another, adding traditions over the Word of God for salvation. Yes. Born Oo. again ka ba talaga? Oo. Bakit meron kang idinadagdag na maling aral tungkol sa mga tradisyon over the Word of God for Ano nga ang salvation? basis ng salvation natin? Hindi ba, Pastor? Hindi ba matatagpuan yan sa Epeso? Ano ba? Iyan ba ay nakabase sa mga ginagawa natin,
sa Epe- mga, di ba, yung mga practices. Oo. Sa Epeso 2, hindi ba? Epeso 2. Oo. Basahin natin. Epeso 2 sa Tagalog. Basahin natin magmula sa 8. It is by... Sa Sige, 8 muna. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga na inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Yan ang salvation. Dahil sa ating faith, na grasya. Grasya lang di ba? Kagandahang loob. New craftsmanship, Oo. prepare to do a good Work. deed. Oo. Kaya lahat ng mga good deeds natin na hindi mula doon sa awa, grasya ng Diyos, by faith in Yes. God. Kaya yung 2 Wala Corinthians pa na yan. 5:17, ito yung mga tunay na born again. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has come, a new Life life has begun. begun. Yan. Yung hindi mo maiiwasan na hindi lang po yun dun sa pag 180 degrees na tumalikod ka sa kasalanan. Kasama po yan sa pagtalikod natin sa kasalanan, pati po yung mga practices na hindi ayon sa, kaya nga dito sa Colossians 2 na binasa natin, magmula sa 15, ang sabi niyang ganon, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig na niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag sa kanyang ipinarada sa midla bilang katunayan ng pagtatagumpay. Ibig sabihin, inalis na po nyo yung kanyang yung mga nag-hold, di ba? The finished work of Christ. Yung finished work of Christ, tinanggal na rin po yung mga nag-hold sa atin para po magtuloy-tuloy ng ating pananampalataya. Yung dati nating pananampalataya kasi, marami po tayong idolatrous things na ginagawa na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya yun po, kasama po dun dito sa Colosas, sinabi nga ganun, pinatatanggal na ni Lord, lalong-lalo na yung kapistahan nga sabing ganun niya, sa pagkain, sa inumin, hindi ba? O tungkol sa mga kapistahan, yung mga bagong buwan o araw ng pamamahinga. Ayan, yung mga, hindi ba? Yung mga, meron kang mas binibigyan na importansyang araw na, other than the feast na talagang sanctioned by the Lord. Like Sabbath day, talagang ang Sabbath day is nasa 10 Commandments pa yun hindi ba? Pero may mga araw tayo kasing binibigyan ng kwan. Ano yung pastor? Yung sa dati nating pananampalataya. Doon sa isang rebuke ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia. Yeah, oo. Ako na nga Sa Galatians 3. Sa 3, English 1 to ka. 5. Ikaw sa English ka muna. Basahin mo. You foolish Galatians, who has beseeched you before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the words of the law or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, you are now trying to finish by means of the flesh? Have you experienced so much in vain? If it really was in vain, so again I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law or by believing what you heard? Yes. Sino Basahin natin sa gumayuma? Tagalog. Sige. Oo, sa Tagalog para mas malinaw. Ang ganda-ganda kasi pagka yung binasa ni Pastor Ped. Sige, basahin natin sa Galatians 3:1-5 sa Tagalog po. Ganito po. Mga hangal kayong mga taga-Galacia, sino ang nakagayuma sa inyo? Sa harap mismo ng inyong mga mata ay ipinakita ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Sabihin nga ninyo,
Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng inyong pananalig na inyong narinig tungkol kay Kristo? Talagang napakahangal ninyo. Nagsimula na kayo sa Espiritu at ngayon nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan. Wala na bang talaga sa inyo ang mga naranasan ninyo? Marahil naman ay mayroon. Dahil ba sa pagsunod ninyo sa kautusan ay pinagkakaloob ng Diyos ang Espiritu sa inyo at gumagawa kayo ng mga himala? O dahil sa pananampalataya na inyong narinig tungkol kay Kristo? Parang katulad nito, sinabing gano'n niya, di ba? Yung tungkol ba sa pagsunod nyo sa kautusan, pinagkaloob ba sa inyo ang Espiritu? Ito, tatlong bagay ito. Oo, sige, okay. Una, Oo. maliwanag na inahayag si Kristo na napako sa krus para sa inyo. Maliwanag. Pangalawa, tinanggap ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng pakikinig at pananampalataya. Yes. Tinanggap. Oo, tinanggap natin. Pangatlo, you started in the Spirit at gumawa ng mga himala hindi sa pamamagitan ng batas. Gumagawa ng himala hindi sa pamamagitan ng batas. Sariling kapangyarihan. Ang kapangyarihan ito nagsimula sa banal na Espiritu na nasa mga mananampalataya na hindi aalis kailanman. Oo, kaya doon sa Efeso 2, hindi ba? Sabi nga ganun, para walang magmalaki nino man sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay awat grasya lang ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi nga, hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, hindi dahil sa pagsunod natin sa batas. Kasi wala naman nakatupad sa batas eh. Po sa maganda dito, nagsimula tayo sa Espiritu. Nakita natin ang himala, hindi ba? After the Life in the Spirit seminar, nung tanggapin natin ang banal na Espiritu, hindi ba, Pastor? Yun na simula eh. Tapos, natanggap mo banal na Espiritu, eh di, nababago na yung buhay. Sa Old Testament, sa Genesis 15:6, take the word of God as it is. Simply as it is. Abraham believed the Lord, and he credited it to him as righteousness. Dahil sa Yung faith, kanyang pananampalataya sa Panginoon, siya'y naging matuwid. Yes, hindi dahil sa pagsunod sa batas. Yan, hindi nakakatuwa kasi, yung isang rebuke yan, dahil kapag ka ikaw ay na-born again na, sinabi na sa'yo ng Panginoon na, anak, huwag mo nang gawin yung mga ganyang bagay, makinig po tayo. Makinig po tayo. Kaya nga yun nung Lunes, sabing gano'n niya, kinakailangan talaga makinig, ipamuhay natin kung ano yung naririnig natin. Napakahalaga yun. Kaya sabi niya, Jesus Himself rebuked the Pharisees during His time that they are setting aside the commands of God to observe their tradition. Mismo si Lord sa kanyang pagtuturo sa Mark 7:8-9, Pastor, tingnan nga natin, Mark 7:8-9. You have let go the commands of God and are holding on to human traditions. And he continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Ayan. Sa Tagalog, tingnan natin. So, aside yung commands ni Lord para ma-observe yung sari-saring traditions na din natin mamaya. Katulad dito, binabaliwan na nila ang utos ng Diyos at ang sinusunod nila yung mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang mga utos ng Diyos. Ano yung mga ibang tradisyon na sinasabi? Sample na lang. Mamaya na. Yung
Ayaw mo na. Ayoko Eh, muna. yung araw kasi. Sige, hindi. And these traditions are the ones which Paul himself have left. Iniwan ni Paul ito, ha? When he fully knew and have the knowledge of Jesus Christ. Si Paul ang nagsabi, kung tutuusin sa pagsunod ng mga tradisyon na yan, ako number 1 eh. Di ba? Kung tutuusin, mula ginagawa namin yan eh. Talagang ang hirap kayang bitawan kapag lalo na more than 400 years na itinuro sa'yo dito sa Pilipinas. Pagkatapos, agad-agad pa, tatanggal mo, Sister Nilda, parang ganun, Pastor Fred. Parang hindi ba? Pero tinungo si Paul. Sabi ni Paul, hindi ba? Sabi niya sa Philippians 3, 2-4 at saka 7-10. Tingnan niya. O nga, Philippians. Watch out for those who do evil things. Aha. Those dogs, those who insist on cutting the body. It is we, not they, who have received the true circumcisions, for we worship God by means of the Spirit and rejoice in our life, in union with Christ Jesus. We do not put any trust in external ceremonies. Remember this, external ceremonies, sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nagtitiwala mga panglabas na seremonyas. I could of course put my trust on such things. If any of you think you can trust in external ceremonies, I have been more reason to feel that way. Yes, oo. Okay. So, doon sa verse 7, tignan natin. But, sabi niya? All these things I might count as profit. Now I reckon as loss for Christ's sake. Not only those things, I reckon everything as complete loss for the sake of what is much more valuable, the knowledge of Christ Jesus my Lord. For His sake, I have thrown everything away. I consider it all as mere garbage, so that I may gain Christ and be completely united with Him. I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained in obeying the law. Now I have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith. All I want is to know Christ and to experience the power of His resurrection, to share His sufferings and become like Him In in His His death. Yan. Pinakikita dito yung Yes. profit and loss statement Ni ni Paul. Paul. At nakikita rin dito kung ano yung debit niya, kung Yes. ano yung kanyang credit, kung ano yung dapat matira sa kanya, na kung ano yung dapat na gastusin sa kanya. At itong lahat ay ipinahati, ipinadadating, ipinahihiwatig sa ating lahat na iniwan na niya ang lahat ng ito Yes. for the sake of our Lord Jesus Christ. Kaya dito sinabi ni Paul, hindi ba? Hindi na siya, yung kanyang pananalig o yung pananampalataya niya, hindi na nakabase sa mga external ceremonies. Hindi na yon. Wala na yung ganon. Kaya sabi niya, all those things, I count them as garbage. Yung mga dating practices, yung mga dating naakala mo, yun ang nagdadala sa'yo, yun ang nagiging dahilan para ikaw ay maging banal, hindi ba? Pastor? Ang dami nating practices na naging basis ng ating holiness eh. Yung ating, yung religiosity natin. Ano ba itong mga traditions na ito? Ano Oo. ang ibig sabihin ng sir? tradition? Sige. Tradition, pagpapasa o pagpapamana ng mga kaugalian, paniniwala, myth o yung haka-haka
walang katotohanan. Alamat sa pamamagitan ng oral tradition. Yung mga sabi-sabi, Oo. yun ang mga tradition. Bigyan natin ng definite na example, Pastor. Definite. Sabi nga ganun, mga kapatid, hindi kami, yung hindi namin sinasabihan na, ano yun yung bato, ano yung tama, Bato sa langit, ang tamaan ay wag magalit. Hindi yung kwan. Kasi, ito yung isa sa napakahirap talagang kwanin eh. Kasi sabing ganun dito, wag mong sabihin na mature ka, kapag ka binibigyan mo pa ng mas malaking value, yung dati mong ginagawa o tradisyon mo. Kasi, pagpalagay natin hindi mo maiwanan to, hindi mo maiwasan to. Bakit yung iba, ayaw maligo pag Friday? Yung mga paniniwala na, masama raw manigo ng Friday. Ang natatandaan ko, lola ko yun, yung lola ko. Masamang maligo pag Friday. Tsaka pag Lunes, huwag kang magbabayad ng utang. Oo, pagka Lunes. Yung mga ganun bang pananampalataya. O yung lamay o burol, huwag kang, di ba? Huwag kang magwawalis. Huwag kang magwawalis pagka merong burol. Bawal. At saka huwag kang maghahatid. Di ba? Ang dami. At saka yung mga yung mga practices natin na parang ba? Tapos, naalala ko noon, meron kaming isang kaibigan niyang pare. Yung kanya kasing sermon, sinabi niya doon sa kanyang parishioner, sabi niya gano'n. Kakaunti kasi yung nagsimba ng Sunday. Sabi gano'n niya, bakit nung Wednesday, ang dami niyo? Sabi gano'n niya. Bakit nung Friday, ang dami niyo? Bakit ang linggo, kakaunti kayo? Ano ang mas mahalaga? Ano ba ang nakasulat sa Biblia? Anong araw ang binibigyan nyo ng halaga? Di ba? Ano ba yung meron sa Wednesday? Ano ba yung meron sa Friday? Asan kayo noon? Ano ba yung, kumbaga, talagang mga kapatid, kapagka, sabi nga ni Pastor, ingatan mo yung pagsasabi mo ng baka bato-bato sa langit, ang tamaan na yung nagalit. Kasi makakatama ka talaga eh. Baka hanggang ngayon ginagawa pa natin ito. Kasi meron ako mga nagdi-declare, meron kami mga kakilala, nagdi-declare, mga born again daw sila. Pero pagka Friday, baka January, January 9, andun sila sa Quiapo at talagang yung ambaraw ko kanila, bubuhati nila. Meron ganyan. kasing ganito. Oo, pag Friday, hindi Pag nila Miyerkules, Oo, nasa Parañaque. nasa Baclaran. Oo, yun na nga Pag yun. Huwebes, Nasa nasa St. St. Jude. Jude. St. Jude. pag Biyernes, nasa Quiapo. Quiapo. Pero, Pag kapag fellowship ng Sunday, Sunday na dapat ay talaga namang yun ang Sabbath day. Wala sila dahil o paminsan-minsan para makita lang o baka may bagong damit, kaya lang nagsisimba. Oo. Kasi, hindi tayo nagsisimba, oo. tayo sumasamba. Kasi Thank pag you, sinabi mo, sisimba ka, pupunta ka sa simbahan. A place. Structure. Pero kapag sasamba ka, sasama ka sa kalipunan ng mga mananampalataya na sumasamba sa Diyos. Napaka-kwantbula talaga yon. Pero ang pinakamaganda, yung 2 Corinthians 5:17, kung talaga pong tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus at talagang tunay na born again ka, nauunawaan na natin ngayon kung ano ang mas mahalaga. Hindi mo na binibigyang importansya yung mga hindi ka na nagigilty o hindi ka na nakaka-feel na, ay, naku, hindi ako nakapagganito, hindi ako nakaganyan. Yung mga bagay na dati nating ginagawa, wala nang guilt conscience yun. Wala nang no guilt, ang sinasabi nga. Pati sa pagkain. Di ba? Oo. Pag Biyernes, huwag kakain ng karne. Oo. Kasi alam nyo, yung sa Timothy nga,
sabing gano'n ni sa letter ni Paul sa Timothy, kapag ka yung mga bagay na yan ay ginagawa mo, meron pa nga sabi niya dito gusto kong makita yon ha? Sige, Pastor, habang kinukan Romans ko yon. 14. Yung Romans 14. Sige, Romans basta may 14:5. Romans 14, oo. One person considers one day more sacred than another. Yes. Oo. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Yun yung, mas ng ganito. Pero baliwala yung iba, yung Lunes, Martes, baliwala yan. Kaya nga Ang yung ating importante, awitin na araw-araw, hindi wala yung ting linggo lang, ting Merkulis lang, Biyernes lang, hindi. Kaya araw-araw, magpupuri ako sa'yo, araw-araw, sasambitin ng labi ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Araw-araw yan. Okay, ito na, meron pa isang maganda eh. Yung, sacred yun isang araw, ganito, hindi. Oo hindi, nga, yun ganito. nga, yun. Doon sa Romans 14, 1-3, ha? Oo. Accept The the one. one whose faith is weak, without quarreling or disputable matters. One person's faith. One person's faith allowed them to eat everything, but another whose faith is weak eat only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Ayan. Yes, oo. Ang ibig sabihin nito, how will you deal with other people around you? Yes, oo. Yan. Paano mo ngayon ididil yun? Paano mo sila, sasabihin? Oo. Gagawa ng mabuti. Oo. Di yung, oy, wag kang ganito. Walang ganon. Ha? Accept one another whose faith is weak. Yung mga mahihina, tulungan natin. Hindi tayo nakikipag-away over disputable matters. Yung, hindi ka pwede rito. Kasi dito mga okay lang dito. Kami, hindi kami. Oo, parang meron kang naglagay ka ng regulasyon para hindi masama yung iba sa pananampalataya. Parang yung salvation, di ba? Parang nilibitahan mo, ikinahon mo. Kasi, mga kapatid, itong hindi sa ganito. Ibig mo sabihin, pagka ako'y ganito, hindi na ako maliligtas. Hindi po naman. Ang sinasabi lang po dito, kung mas binibigyan mo ng importansya at yung bagay na yon ay nagdudulot na sa'yo ng parang yung budhi mo ay parang nakuha na. Kasi ano ba ang mas importante? Anong araw, ang araw na kapag kaya na hindi mo nagawa, pagkatapos parang guilty ka, parang nagkasala ka. Pag hindi ka nakapunta ng Biyernes sa Quiapo, kasalanan mo na. Meron isang maganda Hindi dyan. yun. Ha? Yun ang mga kuha natin. Walang magagalit. Ito sinasabi lang Faith natin. yun faith. Dahil ito practice natin. Oo. Ito, medyo mabigat. Oo. Maraming nagsasabi na kapag ikaw nag-antanda, digtas ka na. Kasi holier Hindi. than Yun ang attitude nagiging kuha na ikaw ay katoliko ka. Oo. Pag hindi ka nag-antanda, hindi ka katoliko. Hindi, at saka hindi ka maniligtas. Oo. Ang Protestant. basis ng kaligtasan ay yung mga outside or outward traditions. Ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Jesucristo. Hindi yun ang basis. Hindi yun ang basis. Hindi porket ang tao ay hindi nag-antanda,
mapupunta na sa impyerno. O kaya pag ang tao naman ay nag-antanda, lalo na kung puro Christian na yan, Papupunta. naalala ko, meron po tayong meron po tayong fellowship sa East. Meron pong naimbita si Sister Tess. Siya'y nasa na uma-attend na siya ng Christian gathering. Sa mostly, ang mga kasamahan ay hindi na po nag-aantanda talaga. At siya po ay raised as a Protestant. So, ang fellowship natin, we do not put any barrier as to religion. Lahat po are invited to attend. Wala po yan. Hindi po sa relihiyon. Ang fellowship ay hindi sa relihiyon. Sasamba tayo sama-sama lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus. Di ba? And umattend po yun. Nakita. Yung tamang-tama, yung tinawag na nag-o-opening prayer, nag-antanda. Pero sa huli, hindi na nag-antanda. Ganon. Kumbaga yung ating sister na yon na nag-opening prayer, safe siya. Para sa mga Katoliko, nag-antanda. Doon sa mga hindi Katoliko, hindi na siya nag-antanda sa bandang huli. Di ba? Parang, ang sabing ganun nabanggit yata kay Sister Tess, narinig ko lang naman sa kanya, sabi ko niya, ay, hindi pa pala kayo tunay na born again? Kasi nag-aantanda pa kayo. Hindi ba? Hindi basihan yun. Hindi po basihan yun, mga kapatid. Hindi ka mature kapag ka ang naging basis mo ay yun. Wala pa doon. Yun ang isa sa mga sign ng na immaturity. Oo. Kasi ang nakabase sa'yo ay yun lang external ceremonies, hindi yung tunay na salvation. Ito bang tao na to ay tunay na tinanggap si Jesus? Di ba? Hindi porket, kasi talagang sa ngayon po mga kapatid, talaga namang marami pa tayong mga ginagawang mga practices na nagiging dahilan para maging basis ba kung ano yung grupo mo. Ang tunay na Kristiyano, lahat po tayo, si Kristo ang common denominator. Common denominator. Hindi, katulad natin, mga Katoliko tayong nagbabasa ng Biblia, di ba? Ang common denominator natin sa mga Protestant na mga born again, ay si Kristo. Hindi na lang tayo pong mga nandito ngayon, hindi na po tayo nag-aantanda for the sake doon sa mga nasama natin na mga protestante, mga kwan. Kasi, pero kapag ka puro Katoliko nasa crowd mo, mag-antanda ka, wala naman po. Hindi po yun na magiging dahilan para tayo mapunta sa impyerno. Kaya nga, ano bang basis para ka hindi maligtas? Di ba, Pastor? Yung bang kapag ikaw ay hindi na nagpunta ng Miyerkules sa Baklaran, nagkakasala ka na ba nun? Ang laking guilt mo? Hindi po. Pagka tinanggal mo na yung mga practices na yun, ibig sabihin at talagang nagbasa ka na ng Biblia at palagi ka na lang sa Sunday fellowship at subasamba ka pagkalinggo, yun po ang tunay na born again. Hindi kasalanan na yung nawala na yung practices natin na hindi na tayo nagpupunta ng Miyerkules, hindi na po tayo nagpupunta ng Biyernes. Doon sa mga dati natin pinupuntahan, huwag yun ang maging basis na magigil conscience ka. Hindi po yun. Wala po yun sa kwan. Sabi nga if one person considers one day more sacred than another, and another considers every day alike, yan, doon po yun. Kasi nga, dito sa Romans 14:5, na kailangan, kaya lang, those who are weak in faith, kinakailangan tayong mga nakakaunawa na, mga intindi na, nakaka-comprehend na nga yun. Sinasabi na natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Maging maingat po tayo doon sa mga kapatiran natin na hindi pa kaya. Unti-unti. Kasi ultimately, they will learn as we go on, learning, hearing, and reading the Word of God, doon po tayo lalago. Ang babago, salita ng Diyos. Oo. Hindi ikaw para makipag-away sa ibang tao. Yes. Nawawala yung love your neighbor as you love yourself. Yes. Ayaw mong mapintasan, kaya hindi ka dapat
mabintas. Yes. Yan. Kung naman yon. Kaya nga tayo nagkakaroon ng ganitong mga pag-aaral para maunawaan natin na yan pa ang faith mo eh. Dito sa Romans 14, ang nakasulat din, anything that is not based on faith is a sin. So kung ang pananampalataya pa nila ay ganyan, andyan pa. Ang mananagot po doon yung mga nagtuturo ng iba. Tayo, tinuturo natin ang tama. Okay, kung hindi man tayo sundin at wala pa po sila doon sa degree ng faith na kinakailangan nila talagang i-disregard yung mga traditions, yung mga minanang ang mga minana natin na practice o yung mga pagsamba, okay lang po yun. May mga soil, hindi ba? Ang salita ng Diyos, hindi ba? Itinatanim sa iba-ibang klase ng puso eh. Maaring mabigat-bigat pa itong taniman, okay lang yan. Basta wag lang silang aalis, makinig lang sila ng makinig. Wag lang silang mga masama, yung ma-stumble sila sa practices natin. Di ba? Kung ang sinasabi natin ay katotohanan at base sa salita ng Diyos, wala tayong kasalanan doon, mga kapatid. Ang masama, yun nga yung sinasabi mo, yung those who are weak in faith, ikaw ang nakakatisuran. Kasi the way you say it, parang judgmental na eh. Di ba? Sabi mo, hindi, mapupunta ka sa impyerno pag hindi nga ganito. Pagpunta ka pa rin ang punta dyan sa Biyerkules na yan, pupunta ka na sa impyerno. Hindi po yun. Alam mo, isa sa values ng COMPI, do not understand, do not judge. Yan ang Yes, isa. oo. Titika pa rin natin yun. Darating naman tayo dyan, mga kapatid. Pero ang maganda dito, mas nauunawaan natin. Tsaka yung the way we approach, di ba? The way we approach other believers who are still practicing those things, hindi nangangahulugan na, sister, yan bang ibig sabihin? Mapupunta ako sa impyerno, ganun. Para ka na nagja-judge, sino ka? Si Lord lang ang po pwedeng magsabi kung sino papasok. May tamang panahon. May tamang panahon. May tamang Oo. panahon. Darating rin ang time, mauunawaan rin nila He has yun. made all things beautiful In His time. time. Doon sa Ecclesiastes 3:11. Ginawa niyang sakto ang time nila, inilagay sa isip ng tao ang dapat malaman pero hindi niya nalaman ang kabuuan. Yes. Kaya nga tayo nga na sinasabing, lalo na kung mahigit 20 years na tayo sa COMFI. Hindi ba? Tayo 45 years ng anniversary. So, yung lahat ng mga 10 and above, o mga 20 years and above, pagkatapos, hindi ba? Pag meron ka pang ganitong practice na you are considering a specific day more than important than the other days, di ba? O kaya you consider all those days na yung dati mong practice, ginagawa mo pa. Masasabi mo bang mature ka na? Yan, Di ba? Yun lang yun. Tinitingnan lang natin. Ito ang basis ng maturity nga. Kaya mo na bang i-give up yung mga tradisyon na nakaugalian na natin? Nang hindi ka nagkakaroon ng feeling na hindi tama. Are you really secured in the Word of God? Kapag tayo'y secured na at pinananampalatayaan na natin yung salita ng Diyos, at hindi ka na nagkakaroon ng ibang feeling diyan, masasabi nating lumalago na tayo, mga kapatid. Nandiyan na tayo, masasabi mo nang nasa maturity ka na. Pero hanggat ngayon at naka-hold ka pa diyan, hindi mo mabitawan, natatakot ka, andun pa rin. Alam nyo bang, nabihag nga tayo ng sobrang pagkatakot eh. Ito yun yung kwan. Kapag merong kwan eh, kaya nga sabing ganun nga doon sa binasa natin sa Colossians, kasama yan sa mga naipako na sa krus, ng mga mamatay si Kristo, finished work of Christ. Hindi pa malaman ng tao yung kabuuan ng katuruan na dapat niyang malaman. Amen. Hindi siya binabaliwala kung hindi binibigyan sila ng pagkakataon or right timing for everything.
Yes. sa Ecclesiastes 3:1. There is a time for everything Yes. and a season for every activity under the heavens. May panahon ang lahat ng bagay at may time ang pangyayari sa mundong ito. Yes. Oo. Kanya-kanyang panahon. Panahon niya. Panahon. Ang pinakamaganda, habang may panahon, sumasamba ka talaga. Di ba? Kaya sasabi mong, habang may hininga, pupurihin ka, Jesus. Habang nabubuhay, sasambahin araw-araw. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Mamahalin kita, Panginoon. Kapag kaya na'y naramdaman mo na sa puso mo na ang Panginoon ang pinupuri mo araw-araw, hindi nangangahulugan na pag hindi ka na nagsumamba ng Miyerkules, hindi ka wala ka na kay Lord. Mga kapatid, si Jesus ang namatay sa krus. Walang iba. Siya ang nagbuwis ng kanyang buhay para tayo'y maligtas. Acts 1:7. Aha. Hindi para sa inyong kaalaman ang mga kapanahonan or timing na itinakda sa mga panahon. Itinakda ng Ama sa kanyang kapangyarihan. So, ang nagtatakda ay ang kapangyarihan ng God the Father para sa ating lahat. It's not for you to know the times or dates the Father has set by His own authority. Yes. Kaya dito nga sa Acts 1 na yan, Acts 1:7 yung sinabi ni Pastor, hindi ba? Sabi niya ganun, it's not for you to know the time or dates that the Father has set by His own authority. Yung kanyang panahon kasi kay Lord eh. Pero ang maganda dun sa Acts 1:8, but when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, di ba? You will be filled with power and you will be my witnesses. Yan. In Judea, Samaria, and to the ends of the world. Jerusalem muna, yung sa 8, di ba? Pagbaba ng Espiritu Santo, kayo ay magiging saksi sa Jerusalem, Judea, at Samaria. So, at sa buong, to the ends of the world. So, yung po yun na kaya nasabi ni Pablo na all of this, kung yung external ceremonies na dating ginagawa ni Pablo ay sinet aside niya na. Kasi he was filled with power to do that, to do all these things, to get rid, and to have the power na ang faith niya, yung bang faith, talagang solely on our Lord Jesus Christ. Yun po ang mangyayari sa atin. Kaya kapag nandyan na po tayo sa stage na yan, we can say that we are already maturing in our faith. So, hindi yung mga mahali itong araw na ganito. Oo, wala yung sa araw. Merkules, Biyernes, hindi yon. Aha. All the days of the year are important. Yes. Tingnan natin sa Psalm 139, Amen. verse 16. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever began. Yan. Kasi yan nga yung awitin natin yun. Kapag nag-child dedication, yan ang paborito nating awitin, di ba? The days allotted to me have all been recorded in your book before any of them ever began. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are. If I counted them, there would be more than the grains of sand.
When I awake, I am still with you. Kasi si Lord, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina, alam na kung hanggang kailan ang buhay mo. Alam niya, katulad ni nanay, 96 years old, maglapit ng mag-birthday ang aking nanay. Imagine mo, nasa tiyan pa lang siya ang aming great lola, ang lola ko, si Inang. Ang tawag ko na si Inang Sinang. Yan, Euprosina kasi yung lola ko nanay ni nanay. Nandun pa lang siya. Alam na ni Lord na aabuti ng 96 si nanay niyan. September 1 ang birthday ni nanay. Hindi ba? Andun yan. Kaya yung bang mga araw mo, alam ng Panginoon, pagkatapos magiging very, very concerned ka sa araw? Hindi eh. Sabi nga, si Lord ang nagseset ng dates eh. Ako ang nakakaalam. Siya ang nakakaalam. Kaya kapag He kami alone kinukuhang mas knows bata, our di ba? future. He knows, yes. Siya ang nagtakda ng panahon, Kaya, siya ang nagtakda ng araw hanggang kung kailan tayo mabubuhay dito sa lupa na to. Kaya sabi nga kasi lahat naman ng bagay, lahat naman ng araw, may end. magkakaroon ng beautiful ending eh. Pero naihihingi talaga na extension yan. Oo naman. Oo. Ganon kabait si Lord. Yes, oo. Hindi porkit yun ngang naku, ang dami kayang mga nagpatotoo na tinaningan na eh. Pero tingnan mo, Lord, parang si Hezekiah, sinabi niya, mag-prepare ka na. Malapit ka na mamatay. Lord, ang ganda nung prayer ni Hezekiah, remember, Lord, sumunod ako sa'yo. Yung pinagawa mo, nagawa ko. I pray na extend mo ang aking buhay. So, in-extend si Hezekiah, nakita naman natin. Kaya, kayang-kaya rin gawin. Di ba? So, Ephesians 5:15 to 16. yes. So be careful Yes. how You live. you live or how you walk. Amen. Don't live like ignorant people, yung mga mangmang. Huwag Yes. kayong mamuhay ng tulad na mga mangmang. But like wise people, yung marurunong na matalino nagtayo ng ng bahay sa mga bato. Sa bato, hindi Hindi sa buhangin. Yan. Yan yung naging Sunday fellowship natin, di Sa ba? 16, make use of every opportunity you have because these days are evil. Yes. Samantalahin ang pagkakataon. Panahong ito'y, Masama. kapagat ang panahong ito ay araw na masasama, talagang pasama ng pasama. Darating ang panahon tao. talaga. Oo, kasi nakasulat naman yan, mga kapatid. Kaya ang maganda dyan, yung opportunity, pag binigyan tayo ng opportunity ni Lord na magbago, magbasa tayo para hindi tayo nagigil ng kwan. Kung sakali man pinatatanggal na sa atin yung ating practice na yung ganito every Wednesday, yung practice natin every Thursday, yung every Saturday o every Friday, yung mga ganun pa, pagkatapos isi-set aside mo, hindi mo binibigyang importansya yung Sunday. Para hindi tayo nagkakaroon, tignan natin ang katotohanan sa magitan ng mga salita ng Diyos. Ano ba ang nakasulat? Ano ba yung sinabi ni Lord na i-set aside natin every week? It is the Sunday, the Sabbath day. That is the most important day of the week. Kasi dito, ang sacred rest natin para tayo ay sumamba. Di ba? Para bigyang kapurihan ang Panginoon sa buong linggo na ginawa niya sa buhay natin. Ito ang pagkakataon para magbigay papuri at magbigay luwalhati sa kanyang pangalan. At sabihin mo, thank you Lord for the whole week. Thank you Lord for every day ng buhay ko. Di ba, Pastor? Kaya sabi nga niya, kaya pinagbilinan tayo ng psalmist eh. Actually, itong Psalm 90, si Moses ang may akda nito, hindi ba? Siyang Teach us sabi ni how Moses. short our life is, Yes.
so that we may we may become wise. wise upang kami tumalino Tumalino. at alam namin ang dapat naming gawin. Gawin. Oo. Kailangan. Maliwanag na maliwanag. Oo. Ang mga taong hindi alam kung ano ang gagawin at hindi alam ang tunay na kalagayan niya, humihingi ng tulong sa Panginoon. Amen. Teach us how short life is so that we may become Yes. wise na tao. Amen. Hindi ito yung wise, ha? Wise, wisdom from Thank above. you, Lord. Yan. Kaya sabing ganon, kaya nga araw-araw sabi niya ganon be cheerful always, let us rejoice always. And I say again, rejoice. Sabi ni Paul, hindi ba? Kinakailangan itong ating buhay na to, wag mo nang wag kang mag-deal dun sa mga tradisyon na maaring mag-captive sa'yo. Yung parang kapag hindi mo na siya nagawa, parang ang laki ng kasalanan mo. Hindi, mga kapatid. Marami pong pinagagawa sa atin ng Panginoon para lalo tayong sumaya. Mag-share tayo ng good news, ipakilala natin si Jesus sa lahat ng tao. Merry heart. Do it good like a medicine. Ayan. Yan, sa Proverbs, hindi ba? Kaya sabing ganun niya sa Colossians 3, in everything we do, in everything we say, we should do it all in the name of the Lord. Wala kang gagawin na hindi mapupurihan ng Panginoon ang pangalan ni Jesus. Amen, Pastor. Proverbs 17:22 Oo, yun. yun ha? yung Mary had. Being cheerful keeps you healthy. It is slow death to be gloomy all the time. Yes. So, kailangan talaga laging masaya sapagkat alam natin lahat ang dapat nating gawin to give glory to God, hindi yung mabuti ang araw nito. Oo. hindi Araw-araw ganito. dapat. Oo. Araw-araw. Wala yung pagkalinggo ka lang masaya para makita lang ng mga, para maging man pleaser ka lang. Di ba? Yun Kaya ito mga konektado to do sa mga dati nating mga nauna nating mga topic. Kaya meron tayong kailangan, hindi nababago yung barometer mo. Kinakailangan steady ang iyong pagiging masayahin. Hindi tumataas, hindi bumababa, kundi palagi kang steady kahit may problema nga, nakangiti. Di ba? Ayan, salamat sa Diyos. At bago i-wrap up to na mamaya ni Pastor sa ang ating topic ngayon, batiin muna natin ngayong August 20, ang mga nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Yan, siya po ay si Sister Rowena Molon at si Sister Carrie Loves. Ngayon po ay August 20 at happy birthday sa inyong dalawa, mga kapatid. Batiin natin sila, Brother Bong. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Bago ko tawagin si Pastor Fred para sa ating conclusion, happy anniversary po sa ating Kapas. They will celebrate the 28th anniversary sa August 22. Ngayon pong Sabado na to, 8:30, sa Chef Boloy's Function Hall sa Nicolas, Kapas, Tarlac. Makipag-coordinate po tayo kay Minister Ed Galletes at inaanyayahan po lalong-lalo na yung mga ating mga kapatiran sa Paniki and Kuyapo outreaches. At sa ating pong Baguio anniversary, August 23, it's a Sunday, 27th anniversary na rin po sila.
At gagawin po ito sa City Light Hotel, 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Unlimited merienda buffet po. Please coordinate po with Sister Fritz Lilo at Minister Andy Bagadia. Everybody is invited. Wala pong bayad, pero welcome pong magdala ng love gifts, donation, and gifts. Thank you, Lord. At sa ating Comfy East, they will celebrate their 30th anniversary sa August 29. Saturday po to, 8:30 a.m. sa 1 Cainta Auditorium sa Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Ang kanila pong team is Stand Up and Be Counted sa 1 Timothy 1:12. Yan, sige. Ayan po ang kanilang t-shirt. Pwede po tayong bumili para magkaroon tayo ng souvenir. Adult po ay 300, children po ay 200. Mag-coordinate lang po kay Sister Bebot Perez. At ang ating Comfy Family Affair, malapit na po mga kapatid, sa 45th anniversary. Ina-announce naman po ito every time na sa ating mga fellowship at kahit na nung Monday, ang sabi nga ay magkakaroon na po ng mga buses na yung mga kapatiran natin na gustong sumama sa ating mga kapatiran na sasakay sa bus, pwede po mag-coordinate dito sa ating center. Ang ating pong team sa ating Comfy Family Affair is Psalm 92 verse 1. Ito po'y gaganapin sa White Rock Beach Hotel sa October 23 to 25. Mojica Street, Matalim, Subic, Zambales. Sige po, tayo po ay hindi gugutumin. May seminar po tayo sa first day, sa Friday. May seminar po for couples, CSM, widow, and may edad na singles. At Saturday po, water baptism and anniversary celebration. At Sunday po, yung ating Sunday fellowship. At nakapost na po sa ating Facebook ang lahat ng rates ng per person, per overnight, at minimum 20% partial payment po para yung reservation natin ay may secure. Ang mga bata po 5 years below are free, pero wala pong food and bed. Yan. At tayo po ay makisaya mga kapatid. Masaya po to. Marami pong freebies. At alam ko na everybody will enjoy at ito po yung ating ating anniversary na very fruitful dahil may seminar na mauuna. God bless. Yeah, Pastor Fred. Doon po sa Galatia 4:10, you pay attention, you pay special attention to certain days, months, seasons, and years. I am worried about you. Amen. Can it be that all my works for you has been for nothing? Baliwala ba ang mga itinuro ko sa inyo? Yes. Hindi hanggang ngayon ganyan pa rin ang inyong mga practice. Praise God. Therefore, a true and mature Christians rejoices in the Lord always, all the days of his life. Yes. Luke 10:21 to 22. At that time, Jesus was full of joy through the Holy Spirit and said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. Yes, Father, for this is what you were pleased to do. All things have been committed to me by my Father. No one knows Who the Son. who the Son is except the Father, and no one knows who the Father is except the Son. Those to whom the Son chooses To reveal to reveal Him. him. Yes. So Matthew 6:34. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each day brings. Because this is the day. Psalm 118:24. This This is the day that the Lord has made. Let We us will rejoice rejoice and and be be glad glad in in it. it.
Every day is a In day of Jesus' blessing. name, we pray. Amen. Amen. Closing prayer po. Dakila namin ang mga salamat po sa mga pagtuturo mo sa amin. Inahihingi din po namin sa iyo ng tawad, Panginoon. Kung kami ay may nagawa at may ginawa kami na hindi naaayon sa iyong katuruan, ang Bibliyang iniwan mo sa amin. Through the power of the Holy Spirit, Lord, we will remember these things to be a matured Christians. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Tayo po ay puling magtatapos sa isang new repeat song of the week entitled Ikaw ang Diyos, composed by Minister Ed Galieses. God bless everybody and see you again next week. Thank you, Lord. Bye. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw ang Diyos ni Isaac. Ikaw ang Diyos ni Jacob. At ikaw ang Diyos naming lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang papurihan. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang pasalamatan. Simula pa ng likhain ng mundo, ikaw ay naroon na. Ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Sa silong ng langit, pangalang Jesus lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat. Ikaw ang Diyos, karapat-dapat kang